Barangay FM 100.7. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sabi nila, the best things in life are worth waiting for. Kailangan lang natin ng mahabang pasensya at matinding tiwala kay Lord na balang araw ay darating din ang pinakahihintay nating panalangin. Ikaw, kabarangay, gaano ba katagal ang paghihintay na ginawa mo bago mo makuha ang iyong pinaka-inaasam-asam? Dear Mama Mia, magandang tanghali sa inyo, Mama Mia, at magandang araw din sa mga listeners niyo na nakasubaybay ngayon sa inyong programa. Ako po si Joaquin, 35 years old at isang government employee. Pangatlo ako sa 6 na magkakapatid. Engineer ang papa ko, samantalang housewife naman ang mama ko. Kung ako ang tatanungin, Mama Mia, masasabi kong above average ang estado ng buhay ng pamilya ko. Dahil professional si papa at galing naman sa may kayang pamilya si mama, ay lumaki kaming magkakapatid na merong maayos na buhay. Lahat ng mga kapatid ko maliban sa akin ay nag-aral sa private school. Ako kasi, Mama Mia, mas pinili kong mag-aral sa public noong high school ako dahil gusto kong makasama ang mga kababata ko. Ito na siguro ang isa sa mga desisyon na never kong pagsisisihan. Dahil kung hindi ko ginawa yun, ay hindi ko makikilala ang kauna-unahang babaeng nagpatibok ng aking puso. Si Erin. 4th year high school na kami noon nang mag-transfer si Erin sa school namin, Mama Mia. Ako noon ang pinakaunang kaklase na nakilala ni Erin dahil ako ang seatmate niya. Sa akin siya naitabi matapos gawing alphabetical order ang seating arrangement namin sa unang araw ng klase. First day pa lamang noon pero marami na agad akong nalaman tungkol sa kanya. Ako kasi ang nakaparehan niya sa first activity namin noon na Introduce Your Partner, kung saan ay ipinakilala ako ni Erin sa buong klase, samantalang ako naman ang nag-introduce sa kanya. Gagawin? I-interviewin daw natin ang isa't isa. Para saan? Para sa introduction. One by one magpapakilala tayo sa harap pero imbis na ipakilala mo sarili mo, ipapakilala mo yung partner mo, which is ako. Yun lang ba gagawin natin buong klase? Ganun naman lagi sa first day of class eh. Puro introduce yourself lang lalo na dito sa English class. Paano tayo magsisimula? Tatanungin kita tapos magtatanong ka naman ng kahit na ano tungkol sa akin. Ganun lang kasimple. Mas maganda siguro kung magsimula muna tayo sa pangalan. Erin. Ako si Erin. Ikaw? Joaquin, pero kinantawag sa akin ng mga kaibigan ko. Ikaw, may nickname ka rin ba? Wala eh. Erin lang. Wala namang tumatawag sa akin sa second name ko. Ganun ba? Erin Angeline kasi ang buong pangalan ko. Uy, mas bagay sa'yo yung Angeline. Ako, Joaquin lang talaga. Wala nang pangalawang pangalan. Di ba transferi ka? Oo, galing kaming Cavite. Ba't naman kayo lumipat dito? Wala naman talaga kaming permanenteng bahay eh. Noon, nasa Batangas kami. Tapos lumipat sa Lucena. Tapos sa Cavite. Ngayon, Laguna naman. Bakit? Dahil ba sa trabaho ng mga magulang mo? Walang trabaho ang nanay ko.
Sumasideline lang siya. Tatay ko naman, hindi ko alam kung buhay pa o patay na. Dalawa lang kami ni nanay na magkasama, kaya madali lang kami makalipat ng tinitirahan. Bakit naman kayo lumipat dito sa Laguna? Hindi ko alam. Masyado na yatang madaming utang si nanay, kaya ayun, tinakasan niya yung mga pinagkakautangan niya. Buti hindi kayo pinapulis ng mga tinakbuhan niyang tao. Sanay na si nanay sa mga ganun. Bawat probinsya yata rito, wanted siya sa dami ng utang eh. Tapos kada bagong lugar, bago rin ang pangalang ginagamit niya. May Yoli, Danica, Bernadette, Lisa. Kaya nga minsan, hindi ko na siya tinatawag sa pangalan eh. Parang scammer naman ang labas ng nanay mo. Lahat gagawin nun para sa bisyo niya. Di baling wala kaming ulam, basta may pambili siya ng bisyo niya. Ano bang bisyo ng nanay mo? Huwag mo nang alamin. Ikaw, mukhang mayaman ka. Ako? Hindi ah. Relo mo pa lang, mukhang mamahalin na eh. Pinaglumaan lang ng kuya ko to. Ano bang trabaho ng nanay mo? Sa bahay lang si mama. Si papa naman, engineer. Mayaman nga kayo, engineer tatay mo eh. Sakto lang naman. Pero hindi naman kami mayaman na mayaman. Sa bagay, nasa public school ka nga eh. Oh, di ba nga? Ilan naman kayong magkakapatid? May isa akong kapatid pero ipinaampon ni nanay dahil sa hirap. Nagkaanak ulit tapos ibinenta naman. 3 kami pero ako na lang yung natitira. Ikaw ang panganay? Hindi dapat. May kuya ako pero namatay siya habang nasa tiyan ni nanay. Ang saklap naman ng buhay mo. Wala pa tayo sa malalang parte ng buhay ko. Matatapos na siguro tong school year kapag kinuwento ko sa'yo lahat. Balik na lang tayo sa activity. Doon tayo sa mga bagay na gusto mong i-share sa buong klase. Ganito na lang. Ako na lang magsusulat ng introduction ko. Isulat mo rin yung sayo tapos palit na lang tayo para mas madali. O sige, mas madali nga yan. Medyo may pagkasnob ang first impression ko kay Erin, Mama Mia. Hindi kasi siya masyadong palasalita, pero kapag ikaw ang unang nag-approach sa kanya, ay marami naman siyang naikukwento. Hindi siya mahilig makihalubilo sa mga kaklase namin. Hindi kanya lalapitan kapag hindi kanya type kausapin. At malalaman mo yun dahil ipapaalam niya ito sa iyo mismo. May pagkataklesa ang bunganga ni Erin. Kapag binuli mo siya, ibubuli ka niya ng mas malala. Kaya rin walang masyadong nakikipagkaibigan sa kanya noon, Mama Mia. Kung tutuusin, ako lang yata ang maituturing niyang kaibigan sa classroom namin. Ayaw niyang sumama sa mga babae naming classmates noon kasi masyado raw silang maaarte at hindi siya makasabay sa kanila. Karaniwan sa mga lalaki siya nakikisama na wala namang problema sa akin dahil mas lalo kaming naging close dahil doon. Kahit na parang aso't pusa kami kung mag-asaran noon, Mama Mia, ay mabilis na nabuo ang tiwala sa pagitan namin ni Erin. Siya ang naging best friend ko noong nasa high school ako na hindi ko inaasahang mangyari dahil magkaiba ang ugali naming dalawa. Kung active ako sa academics, si Erin naman ay parang allergic sa pag-aaral. Seryoso ako sa school dahil nasa honor roll ako, noon samantalang si Erin naman ay chill lang, basta pasado ang grades kahit na pasang-awa pa ito. Sa kabila ng magkaibang mundo naming dalawa at pagkakaiba naming dalawa, Mama Mia, ay unti-unti akong nagkaroon ng pagtingin kay Erin. Joaquin! Huy! Nandito ako! Erin? Anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? Gabi na. Hindi ba malayo yung bahay niyo rito? Nagpapalipas lang ako ng oras bago ko umuwi sa amin. Talaga? Baka naman dinayo mo talaga ako rito ah. Siraulo ka ba? Ano naman kita? Ba't kita dadayuhin?
Napadpad lang ako rito kasi wala akong mapuntahan. Tsaka hindi ko naman alam na taga rito ka pala. Sumakto lang na nakita kitang naglalakad. Teka, ano yung nasa mukha mo? Sugat ba yan? Wala to. Nakalmot ko lang sarili ko. Yung totoo, nag-away na naman kayo ng nanay mo, no? Kaya ka nandito kasi masama na naman ang loob mo sa kanya. Sinong hindi sasama ang loob? Sampaling ka ba naman ng sarili mong nanay? Tapos ang tutulis pa ng mga kuko niya para mangkukulam. Pati tuloy pisngi ko na sugatan. Ano na naman ba kasing pinag-awayan nyo? Mahabang kwento. Mas mabuti na lang na wala kang alam. Wala ka rin namang maitutulong eh. Gusto mo samahan muna kita rito? Sige. Eto, gusto mo? Ano ba to? Ang pait naman yan. Ano ba yan? Alak ba yan? Di ka pa nakatikim ng alak? Gin yan. Kala mo soft drinks na. Ang bata-bata mo pa umiinom ka na ng alak. Nakalagay pa sa plastic at straw. Yan ang natutunan ko sa nanay ko eh. Kahit na. Di mo ba alam na nakaka-turn off sa babae yung umiinom? Di ma-turn off kayo. Anong paki ko? Tsaka bata lang ako sa edad pero sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay, daig ko pa ang mga matatanda. Kaya huwag ka na magulat kung bakit marunong ako uminom ng alak. O eto, tikman mo ulit. Ayoko, hindi ako umiinom. Pangit lang lasa niyan kapag first time mo. Pero kapag nasanay ka na, hahanap-hanapin mo rin. Sige na, try mo ulit. Isang beses na lang Sama talaga ng lasa eh. Tsaka ang init sa pakiramdam. Ayoko na. Ganyan din ako nung una eh. Huwag ka na uminom. Sinasayang mo lang yung atay mo. Hindi yan healthy sa katawan. Bakit? Na-turn off ka na ba? Wala ka na bang gusto sa akin? Sino naman nagsabing may gusto ako sa'yo? Huwag mo nang itago. Obvious naman eh. Tsaka sinabi na sa akin ni Arnold na crush mo raw ako. Ano? Totoo ba? Crush lang naman eh. Maghanap ka na lang ng iba. Hindi tayo bagay. Magkagusto ka sa mga tipo ni Claire. Yung classroom president natin. Mabait yun. Matalino, maayos ang buhay. Hindi katulad ko ng walang kwenta. Paano kung mas gusto ko yung walang kwenta? Nahihibang ka ba? Ano naman mapapala mo sa akin? Mahirap lang ako. Walang kwentang nanay, bobo, walang future. Baka mamaya sampalin pa ako ng nanay mo ng 1,000,000 para lang layuan kita. Doon ka na lang sa mga ka-level mo. Wala nang patutunguhan ng buhay ko. Ikaw, may future ka pa. Lahat naman tayo may future. Tsaka, hindi ko mauutusan ng puso ko kung sinong tao ang gusto kong mahalin. Sigurado ka ba dyan? Pipiliin mo ako kahit wala kang future sa akin? Tulungan mo sarili mo, Erin. Bata pa naman tayo. Marami pa tayong oras para ayusin ang buhay natin. Huwag ka muna mag-give up ng ganito kaaga. Kaya mo ba maghintay? Maghintay? Gaano ba katagal? Kapag may maayos na akong buhay. Kapag nakaalis na ako sa poder ng nanay ko. Kapag mayaman na ako, may trabaho, yung tulad mo na wala nang gaanong problema. Kapag dumating ang araw na yon, sige, baka sagutin kita kapag niligawan mo ko. Yun lang ba? Sige, maghihintay ako. Basta ipangako mo lang sa akin na may maghihintay talaga ako Promise, after 14 years, kahit itaga mo pa sa bato, susubukan kong ayusin tong walang kwentang buhay na to. Kapag wala ka pang pamilya nun at single pa rin ako, kahit wala nang ligaw-ligaw, kasal na agad. 14 years? 30 na tayo nun Sabi mo kaya mo maghintay. Mama Mia, sineryoso ko ang mga sinabi ni Erin ng gabing yun kahit na alam kong medyo nakainom na siya ng mga oras na yon. Sa katunayan, kinaumagahan sa klase ay gumawa pa ako ng kasulatan na nagsasabing magpapakasal kami pagsapit namin ng 30 kapag wala pa kaming kanya-kanyang pamilya. Sinabayan naman ni Erin ang trip ko noon at pareho naming pinirmahan ng love contract na ginawa ko. Sa pagdaan ng mga buwan ay mas lumala pa ang problema ni Erin sa bahay nila.
Patapos na noon ang school year nang magsimulang tumigil sa pagpasok si Erin. Wala naman akong ibang magawa para matulungan siya sa mga problema niya, Mama Mia. Ang tanging naibibigay ko lang ay support tuwing kailangan niya ng makakausap at makakasama. Mabilis na dumaan ang mga araw at ang mga oras na natitira sa aming high school life ay naubos din, Mama Mia. After graduation ay doon na rin nagtapos ang pagsasama namin ni Erin. Sa Manila ako nag-aral ng college kung saan ay kumuha ako ng business administration samantalang naiwan naman si Erin sa amin. Sinubukan pa niya noong mag-enroll sa college sa pag-asang maayos pa niya ang buhay nilang mag-ina pero hanggang first semester lang ang tinagal niya dahil sa kawalan ng pera. Mas pinili na lang ni Erin na magtrabaho para may maipakain siya sa kanilang mag-ina. Tuwing umuuwi ako sa amin, Mama Mia, para magbakasyon ay nagkikita pa rin naman kami ni Erin at nagkukumustahan. Pero noong magsa-second year college na ako ay nagulat na lang ako noong malaman kong lumipat na pala sina Erin at ang nanay niya ng tirahan nang wala man lang pasabi sa akin, Mama Mia. At hindi ko alam kung saan sila nagpunta. Mama Mia, pagkatapos kong makagraduate sa college ay agad akong nakapasok sa trabaho bilang isang government employee. At 26 years old ay bumukod na ako mula sa mga magulang ko. 10 taon man ang lumipas pero never nawala si Erin sa isip ko. Sa loob ng mga panahon na yun, Mama Mia, ay tuluyan na akong nawala ng balita mula sa kanya. Mabuti na lang at nakasabay nito ay mas nag-advance pa ang technology sa pagsunod ng mga taon. Hinanap ko siya sa Facebook at sinuwerte naman ako dahil nakita ko kaagad ang account niya. Ilang araw ko rin pong in-stalk ang Facebook account ni Erin. Hindi siya masyadong ma-post pero based sa mga recent pictures niya ay malaki na ang pinagkaiba ni Erin. Kung medyo boyish siya noon, ngayon ay babaeng-babae na ang dating niya. Balingkinitan, matangkad at maputi. Malayong malayo mula sa Erin na kaklase ko noon. Mas lalo tuloy akong na-excite na makita siya matapos ang mahabang panahon. Tiyak na kapag nagkita ulit kami ay marami kaming mapag-uusapan sa buhay. Mama Mia, sa iba't ibang bars nagtatrabaho si Erin. May sarili siyang banda kung saan ay siya naman ang main vocalist. Sa QC siya nakatira based na rin sa mga post niya at natutuwa akong makita na kabilaan ng mga gigs ng grupo niya. Nakakatuwang isipin na ang Erin noon na gusto nang bumitaw sa buhay, ngayon ay patuloy pa ring nagsusumikap. Nang minsang magkaroon ako ng long vacation ay sinubukan kong lumuwas para kitain si Erin. At sa isang resto bar ko siya nakita, Mama Mia. Thank you guys! Enjoy the rest of the night! Muli, kami ang bandang Rockplay! Kita-kits po ulit tayo bukas! Salamat! Okay, pack up na guys. Good job tayo tonight ha. Grabe ang crowd, sobrang active nila. Sana ganito lagi. Excuse po, miss. Pwede po bang magpahabol? May gusto po sana ako ipa-request na kanta. Hala, sir. Nag-last song na po kami kanina eh. Tsaka magsasara na rin tong bar maya-maya. Balik na lang po kayo bukas. Uunahin ko yung request nyo. Hindi mo na ba ako nakikilala? Ha? Wait lang. Joaquin? Oh my gosh, ikaw nga! Nakakatampo ka naman. Di mo ako agad nakilala. Sorry, medyo madilim kasi. Tsaka tingnan mo nga, hindi ka na totoy.
Payatot ka nun eh, pero ngayon ang laki ng katawan ah. Ikaw rin naman. Malaki na rin ang ipinagbago mo. Mas lalo kang gumanda ngayon, tsaka mukhang masaya ka na ngayon. Happy naman ako sa buhay ko ngayon. Sana ikaw din. Oo naman. Masaya rin naman ako pero mas masaya sana kung dumating na yung araw na hinihintay ko. Ha? Anong araw naman yun? Basta, malalaman mo na lang pag dumating na yung tamang panahon. Alam mo, hanggang ngayon may tampo pa rin ako sa'yo. Ano na naman yan? Sorry na kung hindi kita naalala agad. Hindi yun. Medyo may tampo ako sa'yo nung bigla na lang kayong umalis ng Laguna. Di ka man lang nagpaalam. Wala ka man lang pasabi. Ah! Yun ba? Pasensya na. Biglaan yung pag-alis namin eh. Nakahanap kasi ng bagong boyfriend si nanay noon tapos nag-decide silang dalawa na mag-live-in na lang dito sa Metro Manila. Kaya yun, hindi na ako nakapagpaalam. Tsaka wala ka naman sa Laguna nun. Nag-aaral ka nun eh. Mabuti na nga lang nahanap ulit kita eh. Oo nga. Paano mo nalaman na dito ako nagwo-work? Nakita ko sa Facebook. Talaga? Hindi na kasi ako masyadong gumagamit nun eh. Mabuti na lang nahanap mo ako ron. Kaya nga eh. Kumusta ka naman? Kumusta buhay? Eto, bokalista na ng banda. Awa ng Diyos, hindi naman kami nawawala ng gigs kahit na hindi pa kami gaanong kilala. Kumusta na nanay mo? Matagal nang wala si nanay. Patay na siya. Ha? Bakit? Ano nangyari sa kanya? Sinaksak siya ng boyfriend niya. Pareho sila nakadrugs tapos biglang nag-away. Ayun, nagkasakitan. Naku, sorry, hindi ko nabalitaan. Ano na ngayon nangyari sa sumaksak sa kanya? Nakakulong na. Mabuti nga sinurrender niya sarili niya sa mga pulis eh. Mabuti naman kung ganun. Nakuha niyo agad ng nanay mo yung hustisya. Matagal na yun. Huwag na nating balikan. Ikaw, kumusta ka naman? May asawa ka na ba? Wala pa. Wala pa akong asawa. Masyadong busy sa trabaho eh. Sa City Hall ako ngayon nagtatrabaho. Wala ka naman pala eh. Unahan pa yata kita. Bakit? May asawa ka na? Wala pa pero live-in kami ng boyfriend ko. May boyfriend ka na? Oo, si Eric. Nakikita mo ba yon? Yung lalaki nakaupo sa harap ng drums? Siya yung boyfriend ko. Di ko in-expect na may boyfriend ka na pala. Ako nga, hindi ko in-expect na wala ka pa palang girlfriend eh. Mas madidismaya ka siguro kapag nalaman mong never pa ako nagka-girlfriend. Talaga? Bakit? May hinihintay kasi akong babae. Kaso mukhang wala na pala akong maaantay. Mama Mia, wala naman akong ibang babaeng inihintay kundi si Erin lang. Kaso nga lang ay hindi na yata niya ako nahintay dahil meron na siyang boyfriend ng mga panahon na yun. Mukha ngang nalimutan na rin niya ang promise namin sa isa't isa na magiging kami pagsapit naming dalawa sa edad na 30. Pero kahit ganoon ay hindi pa rin ako nawala ng pag-asa. 26 years old pa lang naman kami noon at matagal-tagal pa ang kontratang pareho naming pinirmahan noong mga bata pa lang kami. Pagkatapos ng pagkikita naming yun ni Erin ay muling nanumbalik ang dati naming pagkakaibigan. Kahit na magkalayo at may kanya-kanya na kaming mga buhay ay nagpatuloy ang komunikasyon naming dalawa. Pero marami pa rin ang pwedeng mangyari sa loob ng 4 na taon, Mama Mia. Bigla na lang noong nawala sa social media si Erin. Hindi na siya nagpo-post sa Facebook at ang tanging komunikasyon namin ay biglang naputol. Hanggang sa dumating na nga ang araw na pinakahihintay ko, Mama Mia. Pagsapit ng 30th birthday ko ay sinubukan kong kontakin si Erin pero parang hindi na yata siya noon gumagamit ng social media. Pinuntahan ko siya sa Manila at sinuyod ko ang mga bars na pinagtatrabahuan niya pero maging ang mga tao doon ay wala na ring balita sa kanya o kahit nasa banda nila na matagal na palang na-disband. Wala na akong ibang choice, Mama Mia, kundi tanungin ang boyfriend ni Erin kung saan ko siya makikita.
Nalaman ko na lang na matagal na pala silang hiwalay at ang huling balita niya ay sa Tondo na nakatira si Erin. Hinanap ko si Erin sa Tondo, Mama Mia, at maswerte naman na nakita ko siya. Tao po! Tao po! Joaquin? Hi! Pwede ko po ba kayo maabala? Anong ginagawa mo rito? Tsaka, paano mo ako nahanap? Nagtanong-tanong ako sa mga dati mong kabanda. Naghiwa-hiwalay na pala kayo? Oo, matagal na. Halika, pumasok ka. Salamat. Pasensya ka na ah. Magulo tong bahay, nakakahiya. Naku, okay lang. Ako naman yung nagpunta rito nang walang pasabi. So, anong nangyari sa banda nyo? Umalis ako sa banda nung naghiwalay kami ni Eric. Hindi na sila nakahanap ng kapalit ko, kaya ayun, naghiwa-hiwalay na rin sila. Talaga? Sayang naman. Ganyan talaga ang buhay. May times na masaya, may times na malungkot. Nasanay na ako. So, mag-isa ka lang ba dito? O may kasama kang iba? Kasama ko yung 2 anak ko. May mga anak ka na? Oo, meron. Isang 4 years old, tapos yung isa 2 years old. Si Eric ba ang tatay? Yung una kay Eric, tapos yung pangalawa sa huling boyfriend ko. Pareho akong tinakbuhan ng mga tatay nila eh. Pero ngayon, wala ka namang kinakasama. Wala na akong oras para dyan. Masyado namang bigat ang buhay ko para mag-love life pa. Idagdag mo pa yung 2 anak ko. Ayaw mo na ba talagang bigyan ng chance ulit ang puso mo? Para saan pa kung iiwan din naman ako? Paano kung hindi? Tsaka wala nang magkakagusto sa akin. Tingnan mo nga itsura ko. Losyang na ako. Daig ko pang 80 anyos. Uy, hindi naman. Erin. Wala ka bang naaalala na promise noong mga bata pa lang tayo? Anong promise? Nung nasa Laguna ka pa lang, may promise ka na ginawa eh. Sandali lang ipapakita ko sa'yo. Ito oh. Naaalala mo pa ba to? Itong mga nakasulat sa papel na to? Ano yan? Ito yung contract na ginawa natin noon. Yung promise natin sa isa't isa na kapag 30 years old na tayo, tapos nagkataon na pareho tayong wala pang asawa, tayo na lang ang magkakatuluyan. May ginawa ba tayong ganyan? Meron. Hindi mo na ba tanda? Pumirma ka nga oh. Ayan oh. Bata pa tayo noon ah. Hindi ko naman alam na tututuhanin mo pala yan. Sabi ko naman sa'yo noon eh. Seryoso ako. Maghihintay talaga ako. Kaso, paano yan? Hindi ko naman naayos ang buhay ko. Lumala pa nga eh. Tutulungan kita. Magtutulungan tayo na ayusin ang buhay natin. Parang hindi naman na pwedeng isave tong buhay ko eh. Tanggap ko na ganito na ang magiging kapalaran ko. Humanap ka na lang ng ibang babae. Yung mas bagay sa'yo. Mas kayang ibigay sa'yo yung mga bagay na deserve mo. Pero sa'yo ko nakikita yung mga yun eh. Kakayanin mo ba? Kung bibigyan kita ng chance, kaya mo ba akong tulungan kahit na ganito lang ako? Oo naman. Bigyan mo lang ako ng chance. Bigyan mo rin ulit ang sarili mo ng chance na ayusin ulit ang buhay mo. Kakayanin natin to. Pangako ko. Maghintay nga ng 14 years kinaya ko eh. Sira ulo ka talaga. Sigurado ka bang hindi mo pagsisisihan sa huli tong gusto mong mangyari? Maniwala ka sa akin, Erin. Matagal ko nang pinapangarap ang araw na to. Wala akong pagsisisihan dito. Mama Mia, wala akong pakialam kung may anak na si Erin. Wala akong pakialam kahit nasa squatters area pa siya nakatira. Kahit mahirap lang siya, kahit na iba na ang itsura niya at tinakasan na siya ng ganda niya. Ang mahalaga sa akin ay binigyan ako ng chance ni Erin para ipakita sa kanya ang totoong pagmamahal ko sa kanya. Madali lang naman kitain ng pera, Mama Mia. Lalo na kung pareho kaming may goal sa buhay. Ready rin akong magpakaama sa mga anak niya. Marami akong kayang isakripisyo para kay Erin
dahil ganun naman talaga ang totoong nagmamahal. Gagawin ang lahat para lang makitang masaya at mabuti ang lagay ng taong minamahal. Mama Mia, naging girlfriend ko nga si Erin. Wala nang ligawang nangyari dahil kilala na naman namin ang isa't isa. Sinubukan ko noong dalhin ang mag-iina sa Laguna para doon ay magsama kami sa iisang bubong, pero hindi pumayag si Erin. Nasanay na daw siya sa buhay sa Maynila. At isa pa, ayaw niyang tuluyang dumepende sa akin. Gusto rin niyang patunayan na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Ayaw daw kasi niya akong bigyan ng malaking responsibilidad. Isa pa ay mas malaki ang pwede niyang kitain kapag sa Maynila siya naghanap ng trabaho kaysa sa probinsya. At dahil hindi ko naman maiwan ang trabaho ko sa Laguna ay weekly ako noon na bumabiyahe para makasama sina Erin, Mama Mia. Malaking tulong na meron akong sarili kong sasakyan kaya nakakaya kong magpabalik-balik mula Maynila pauwi ng Laguna. Pero Mama Mia, habang nasa relasyon kaming dalawa ni Erin, ay may mga bagay akong napapansin sa kanya. At na-realize ko na hindi ko pala ganoon kakilala ang babaeng minamahal ko. Mama Mia, sa naging pagsasama namin ni Erin ay marami akong bagong nalaman tungkol sa kanya. Iba na ang Erin na minahal ko noong high school kumpara sa Erin na ngayon. Kung noon ay para bang punong-puno pa siya ng pag-asa, ngayon ay parang bumigay na siya. Ipinangako niya sa akin na magkatulong kaming ayusin ang buhay niya, pero wala naman akong nakitang efforts mula sa kanya. Sinubukan ko pa noong gamitin ang connections ko para lang maihanap siya ng trabaho. Nakapagtrabaho naman siya, Mama Mia, pero 1 buwan lang ang itinagal niya dahil ayon sa kanyang boss ay masyado raw siyang masungit sa mga customers. Inaaway din daw niya pati ang mga katrabaho niya kaya sa huli ay tinanggal siya sa trabaho. Hindi lang sa mga tao masungit si Erin, kundi pati na rin sa kanyang mga anak. Kung ituring niya ang mga bata ay para bang hindi sila nanggaling sa kanya. Napansin ko na parang ang mga bata ang sinisisi niya kung bakit mas nalugmok siya sa buhay. Sinubukan ko namang intindihin ang girlfriend ko dahil alam ko na sobrang bigat ng mga pinagdaanan niya sa buhay. Pero ang ikinakainis ko lang minsan ay hindi ko nakikita na kahit itry man lang niya na ayusin ang buhay niya, Mama Mia. Palagi siya noong lasing, sa puntong napapabayaan na niya ang mga anak niya. Ang masaklap pa ay hindi lang alak ang bisyo niya, Mama Mia. Palaging nauubos ang pera niya sa isang bagay na ikinabigla ko nang minsang maabutan ko siya na gumagamit nito. Erin, nasan yung mga bata? May dala akong… Ano yan? Wala to. Madilim kasi kaya nagsindi ako ng kandila. Gumagamit ka na naman ba ng… Hindi. Iba yung iniisip mo. Wala akong ginagawa masama. Patingin nga ako. Ano yung tinatago mo? Wala nga sabi. Ano ba? Diyan mo ba ginagastos yung mga perang binibigay ko sa'yo? Sa bawal na gamot? Erin naman! Nasaan yung mga bata? Natutulog sila. Akala ko ba ayusin mo na ang sarili mo? Eh ano tong ginagawa mo? Bakit kasi hindi ka nagsabi na darating ka ngayon? Para saan? Para may tago mo yung ginagawa mo? Kailan ka pa nagda-drugs, ha? Wala ka nang pakialam doon. May pakialam ako kasi boyfriend mo ako. Kapakanan mo lang ang iniisip ko. Dito mo pa talaga ginagawa kasama ng mga anak mo? Nakakadismaya ka, Erin. O ano?
Tama ako, di ba? Hindi mo kakayanin. Pinagsabihan na kita noon eh. Gusto kitang tulungan. Gusto ko ulit makita na masaya ka. Pero para magawa yon, kailangan ikaw mismo tulungan mo rin ang sarili mo. Paano ko gagawin yon, Joaquin? Hindi ko na kaya. Itong ginagawa ko? Ito na lang yung tanging bagay na nakakatulong sa akin para kahit papano, kahit saglit, matakasang kong bigat ang pinagdadaanan ko ngayon. Yan ang problema eh. Tinatakasan mo kasi. Kahit anong tago ang gawin mo, hindi mawawala ang problema mo kung hindi mo yun haharapin, kung hindi mo aayusin. Nandito na nga ako, di ba? Nandito ako na handang sumuporta sa'yo, na gumabay sa pangako mong pagbabago. Pero nakakapagod din pala. Hindi naman kita pinilit na tulungan ako eh. Ikaw ang nagpumilit na pumasok sa buhay ko tapos ngayon magsisisi ka? Hindi mo na ako kayang baguhin kasi sa totoo lang, wala na. Basura ng buhay ko, patapon na. Wala na tayong magagawa tungkol doon. Patapon na ang buhay mo kasi yun ang ginagawa mo. Ikaw mismo ang nagtatapon ng mga pagkakataon na dumarating sa'yo. Pagbigyan mo naman ang sarili mo kahit ngayon lang. Paano ko tutulungan ang sarili ko kung wala na akong pag-asa? Wala nang patutunguhan tong buhay ko, Joaquin. Pagod na rin akong lumaban. Buong buhay ko, hindi ko man lang naranasan maging masaya. Simula bata pa lang, wala na ako ibang naramdaman kundi ang pagiging walang kwenta ng buhay ko. Sinubukan ko naman eh. Sinubukan ko lumaban pero ewan ko ba? Galit yata sa akin ang mundo eh. Siguro pinanganak lang talaga ako para maging example sa mga tao na hindi dapat tularan ng isang tulad ko. Huwag mo namang gawin yan sa sarili mo, Erin. Hindi kita matutulungan kung ikaw mismo sumusuko ka na. Hayaan mong tulungan kita. Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo. Hanggat maaga pa, lumayo ka na sa akin para hindi ka na madamay pa. Wala ka na magagawa sa sitwasyon ko ngayon. Erin, please. Malis ka na! Ayaw kitang hilahin pababa. Okay na sa akin na kahit isa lang sa atin na magkaroon ng magandang buhay. Naging tayo naman, di ba? Hindi lang nag-work. Kaya wala nang problema sa love contract na sinasabi mo. Sige, aalis ako. Pero ito tatandaan mo, Erin. Hindi kita susukuan. Sana, huwag mo rin sukuan ang sarili mo. Mama Mia, alam ko na mahirap talagang baguhin ang nakasanayang buhay ng isang tao sa isang araw lang. Buwan o taon ang kailangang abutin para maalis sa sistema nila ang mga bagay na gusto nilang baguhin. Kinailangan ko ng mahabang pasensya at malawak na pangunawa para matulungan si Erin. Alam kong wala akong karapatang magreklamo dahil ako naman talaga ang nagpumilit na pumasok sa buhay niya. Mahirap kalabanin ang mga bisyo niya na naging takbuhan na niya tuwing kinakailangan niyang tumakas mula sa mga problema niya. Ito na kasi ang mga bagay na naging katuwang niya sa mga oras na nalulugmok siya, Mama Mia. At yun ang gusto kong alisin sa kanya. Sa kabila ng nangyaring away namin ni Erin ay nagulat ako na matapos ang mga sumunod na araw ay bigla siyang nagpakita sa akin. Humingi siya ng panibagong chance at nagsorry din siya kasabay ng pangakong susubukan niyang baguhin ang sarili niya para sa kanyang mga anak. Natuwa ako, Mama Mia, na siya na mismo ang gumawa ngayon ng paraan para magbago. At least kahit papaano ay nakakita ako ng konting pag-asa sa kanya. Sa tulong ko ay pumasok sa rehab si Erin para tuluyan ng ma-flush mula sa sistema niyang droga. Ilang buwan din ang inilagi niya doon hanggang sa unti-unti ay nalampasan din niya ang parte ng buhay niyang yun. Sa akin, pansamantalang nanuluyan ang mga anak ni Erin. Pagkabalik niya ay agad siyang naghanap ng trabaho. Unti-unti niyang nabago ang dati niyang lifestyle at matapos ang mahigit 1 taon ay nakamit din namin ang goal naming dalawa.
Wow! Ano to? Tingnan ko nga. Chocolates? Ibang klase, babae na ngayon ang nagbibigay ng chocolate sa lalaki ah. Thank you gift ko yan kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi ko mararanasan maging masaya ulit. Wala yun. Masaya ako na masaya ka na ngayon. Masaya na tayo. Proud ako sa'yo, Erin. Proud na proud ako sa'yo dahil hindi ka sumuko. Dahil sa'yo yun. Hindi mo ako binitawan hanggang sa huli. Ganoon naman talaga kapag mahal mo ang isang tao eh. Hindi mo siya susukuan hanggat may nakikita ka pang kahit na konting pag-asa. Kung kaya pang ilaban, ilalaban. Siguro blessing in disguise na rin yung paglipat namin sa Laguna noon. Alam mo, ayoko noong lumipat ng bahay eh. Sobrang tampo ko noon kay nanay nung lumipat kami sa Laguna. Pero ngayon, yun ang pinaka-the best na naging desisyon ni nanay para sa akin. Kasi kung hindi kami lumipat, hindi kita makikilala. Kung hindi kita nakilala, hindi mangyayari sa akin to ngayon. First time sa buhay ko na makaramdam ng contentment. Yung masaya ako at wala akong pinoproblemang ibang bagay. Kaya nga sabi ko mag-celebrate tayo eh. Ikaw lang may ayaw kumain sa magandang restaurant. Gastos lang yun, ano ka ba? Tsaka mas maganda dito sa Parisan. Ako, hindi mo pa natitikman kung gaano kasarap ang lutong Paris ni Mang Pinyong. Kaya dito kita dinala kasi mura na, sulit pa. Sige nga, patikim nga ng Paris na pinagmamayabang mo. Antayin mo lang, na-order ko na. Marami talagang tao rito sa oras na to eh. Ay, teka lang. Maiba muna tayo. Hindi ka pa ba talaga ready na sumama sa akin sa Laguna? Mas gaganda ang buhay natin dun. Hindi na tayo magkakahiwalay. Nasabi ko naman sa'yo, di ba? Nagsisimula pa lang ako. Gusto ko na buo na ako kapag nag-decide akong sumama sa'yo. Gusto ko na kapag ipinakilala mo ako sa mga magulang at kaibigan mo, yung meron ka maipagyayabang. Sa ngayon, wala pa eh kasi hindi pa stable ang buhay ko. Hayaan mo. Darating din naman tayo sa araw na yan eh. One step at a time lang. Gusto ko na talaga kasing makasama ka eh. Sobrang lungkot kaya tuwing umuwi ako ng Laguna. Namimiss kita agad. Ikaw na lang kaya ang lumipat dito. Hindi ko pwedeng iwan yung trabaho ko ron eh. Malapit na ako ma-promote. Tsaka isa pa, may pinapatayo akong business sa Laguna. Ay, oo nga pala. Magpapatayo pala kayo ng restaurant ng kuya mo, di ba? Oo, sisimulan na namin next year. Congrats! Ako rin. Marami akong gustong gawin eh. Gusto ko ring ituloy yung mga pangarap ko noon na akala ko wala nang pag-asang mangyari. Hayaan mo, sabay nating gawin yan. Sabay nating aabutin ang mga pangarap natin sa buhay. Maraming salamat talaga, Joaquin. Alam mo, simula nung pumirma tayo pareho sa love contract na ginawa natin, promise ko talaga mula noon, nahihintayin kita. Aalagaan kita. Sasamahan kita hanggang sa pagtanda natin. I love you. I love you too. Erin! Tulong! Tulungan niyo kami! Kuya! Kuya, tulungan niyo kami! Itakbo natin siya sa ospital! Kuya, sige na! Erin! Sandali lang, hihingi ako ng tulong, Erin! Tulungan niyo kami! Bakit niyo kami tinitingnan lang dyan? Tulungan niyo kami! Erin! Huwag ka pumikit, Erin! Huwag ka pumikit! Kumapit ka lang, Erin! Erin! Mama Mia! Hindi na nakaabot ng buhay si Erin sa ospital. Nagtamo siya ng tama sa ulo, dibdib at balikat at sa paresan niya nawalan din siya ng hininga matapos maubusan ng dugo. Nang reviewin namin ang CCTV sa kanto malapit sa kainan, ay napansin naming ilang oras na pala kaming minamanmana ng riding in tandem. Sa sobrang busy namin ni Erin sa pinag-uusapan namin ay hindi ko na napansin ang paglapit ng isang lalaking nakasuot ng tinted na helmet. Sobrang bilis ng pangyayari, Mama Mia. Pagkarinig ko ng sunod-sunod na putok, ang unang instinct ko ay dumapa.
Tsaka ko na lang napansin si Erin na nakahiga na sa tabi ko at duguan. Hanggang sa ngayon ay hindi pa nahuhuli ang mga taong pumatay kay Erin. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya nakakamit ang hustisya. Base sa report ng mga pulis ay may kinalaman daw ang insidente sa droga. Hindi ko na inalam pa ang ibang detalye noon, Mama Mia. Dahil hindi pa nagsisink in sa akin ang mga nangyari. Magkahalong gulat at lungkot ang naramdaman ko. 3 araw na pinaglamayan namin ang mga labi ni Erin bago siya inilibing. Pagkatapos ay dali-dali akong bumalik sa Laguna kasama ang mga batang naulila. Natakot ako noon na baka balikan kami ng mga taong gumawa noon kay Erin. Kaya minabuti kong sa Laguna na kami tumira para mas safe. Sa awa ng Diyos ay wala naman na akong masamang nangyari, Mama Mia, matapos ang mga sumunod na taon. Hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin ako sa biglaang pagkawala ng taong minamahal ko ng napakahabang panahon. Pero mas nasasaktan ako para sa mga batang iniwan niya. Ipinangako ko sa kanila na ako ang tatayo nilang magulang. Ayoko rin kasing maranasan nila ang mga pinagdaanan ng kanilang nanay na sa murang edad ay natikman na kaagad ang kalupitan ng mundo. Pagkalipas ng mga taon, Mama Mia, ay nakahanap na ako ng panibago kong pag-ibig. Pero may mga pagkakataon pa rin na bumabalik sa alaala ko si Erin at kung paano nasayang ang isang buhay dahil lang sa maling landas na kanilang tinahak dahil sa labis na kahirapan. Dito ko na tinatapos ang sulat ko, Mama Mia, at maraming salamat sa oras nyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Joaquin.